Sa kabuuan ng mga pangyayari, malinaw na tuluyan ng nabubunyag ang tunay na mukha ng mga gerero. Ang sunod-sunod na karahasan, pamamaslang at pagtatakip sa katotohanan ay nagdulot ng matinding takot at kaguluhan sa buong Maynila. Ang pagkamatay ng mag-asawang Mondragon at ni Jason ay nagsilbing mitsa upang magsimulang maghiwa-hiwalay ang mga kaalyado ng mga gerero. Unti-unti nang nawawala ang tiwala ng mga tao at pati ang mga dati nilang kakampi ay pinipiling kumalas upang iligtas ang kanilang sarili. Samantala, patuloy na lumalakas ang panig ni na Congressman Leo at ng kanyang grupo. Mas dumarami ang handang tumindig at lumaban para sa katotohanan at katarungan. Sa kabila ng mga banta at pananakot, hindi na kayang pigilan ang galit ng mamamayan na matagal nang inaapi at niloloko. Ang mga protesta at pagkilos ng masa ay patunay na handa na ang taong bayan na ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling nasa panganib ang buhay ni Punggay. Si Tanggol, bagamat sugatan at bugbog, ay hindi sumusuko. Ang kanyang determinasyon na iligtas ang kaibigan ay sumasalamin sa kanyang paninindigan laban sa kasamaan. Ang kanyang laban ay hindi na lamang personal kundi simbolo na rin ng pakikibaka ng karaniwang mamamayan laban sa makapangyarihang sindikato. Sa huli, ang mga lihim ay unti-unti nang lumalabas at ang takot ay napapalitan ng tapang. Malapit nang dumating ang araw na ang mga may sala ay mananagot at ang hustisya ay mananaig. Ang tanong na lamang ay kung sino ang tuluyang babagsak at sino ang mananatiling nakatayo sa oras na sumiklab ang huling labanan.